At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga, na sinasabi, tulad ng kaharian ng langit sa isang hari, na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan. At sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin niyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na, magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapwat hindi nila pinansin, at sila'y nagsyaon sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. At hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin. At sila'y dinuwahagi, at pinagpapatay. Datapwat ang hari ay nagalit. At sinugo ang kanyang mga hukbo. At pinuksa ang mga mamamatay taong yaon, at sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahahanda ang kasalan. Ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan. At anyayahan niyo sa piging ng kasalan ang lahat niyong mga sumpungan. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan. At kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabubuti. At napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin. Ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin niyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon niyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Nang magkagayoy nagsialis ang mga Fariseo. At nangagsangunian sila kung paano kayang mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad, na kasama ng mga Herodiano, na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo, at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. At hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar, o hindi? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan, at sinabi sa kanila, bakit niyo ako tinutukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita niyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay niyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At pagkarinig nila nito ay nagsipanggilala sila. At siya'y iniwan, at nagsiyaon. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduseo.
na nangagsasabing walang pagkabuhay na mag-uli. At siya'y kanilang tinanong, na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki. At nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa. At sa pangatlo, hanggang sa ika-7. At sa kahuli-hulihan nilang lahat, ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ngang mag-uli sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mangag-aasawa, ni mga papag-asawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Datapuat tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Hindi ba ganyo nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. At nang marinig ito ng karamihan ay nangagtaka sa kanyang aral. Datapwat nang marinig ng mga Fariseo na kanyang napatahimik ang mga Saduseyo, ay nangagkatipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan, ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksuhin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Habang nangagkakatipon nga ang mga Fariseo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong na sinasabi, Ano ang akala niyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kanya, Kay David. Sinabi niya sa kanila, Kung gayoy bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu na nagsasabi, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y kanyang anak? At wala sinumang nakasagot sa kanya ng isang salita. Ni wala sinumang nangahas buhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong.